Siyempre, ramdam ko pa rin yung kalungkutan sa sarili ko kasi hindi ako nakapag-upload. Like a Hellcat. Hello, welcome back. So, eto na tayo sa part 2 tungkol doon sa kwento ko sa inyo na meron akong lung scar kaya hindi ako nakapag-upload. So, yung guys, bale, lumipas yung isang taon. Siyempre, ramdam ko pa rin yung kalungkutan sa sarili ko kasi hindi ako nakapag-upload eh. Hindi ako natuloy. And nakikita ko at nakakausap ko pa sa Facebook yung mga kasabayan ko na nasa Qatar na sila at nag-work na sila. Anyway, na-hire nga pala ako as admin staff. And yun, naiinggit ako kasi natuloy sila at nakapag-work na doon sa abroad. And sumagi pa rin sa isip ko guys na hindi pa ito yung katapusan kasi syempre nga 'di ba, dahil dun sa nangyaring trauma, inisip ko na wala nang mangyayari, useless lang yung pag-aaral ko at hindi ko ito magagamit, hindi ako makapag-work. So naisip ko pa rin guys na mag-apply sa workabroad.ph. And merong tumawag sa akin na agency, yung Ambra agency na going to Saudi Arabia. And naka-schedule daw ako ng interview at ayun, kahit na nasa isip ko guys na meron na ako lung scar at hindi ako makaalis, nagpunta pa rin ako, nagpa-interview pa rin ako, and ayun, natanggap ako, nag-offer, nagka-medical, ganun ang kwento. Yun naman ang kadalasan nagpa-medical ako. Pero sa totoo lang guys, nung pag-medical ko, naisip ko na yun na nga, sabi ka doon sa nabasa ko, diba, na sa unang video ko, dahil doon sa mga dami ko sinesearch sa internet, dami ko ginugugel kung ano-ano regarding doon sa lung scar. Tapos nga lang sabi nga, di ba, mayroong naka-record na daw yung may mga applicant na going to abroad na may mga case na lung scar or kahit anong mga bawal na mga karamdaman doon or sakit. So, nagpa-medical po ako sa na-assign ni-refer ako ng agency na Amra dito sa RGO Laboratory and Industrial Diagnostic Center Inc. sa may Bangkal, Makati City ito. So, ayun na guys, nakapag-pa-medical ako sa RGO Laboratory. And ito yung result sa akin. Yung agency na ito, yung Amra, is going to Saudi Arabia na kung saan isa rin sa pinakamahigpit na bansa when it comes to medical result. Ito ang nakalagay sa akin is essentially normal chest findings. Ayan, makikita nyo guys. 2013, November 22, 2013, RGO Clinic. Ano ito? RGO Clinic is accredited siya ng GAMCA. So, fit to work ako in short guys, fit to work ako. And nung sinabi sa akin ng RGO, ng agency na Amra, is tuwang-tuwa ako at nabuhayan ako ng loob doon. Kasi nga, nagtataka ako at doon sumagi sa isip ko paano nangyari yun na naging fit to work ako na kung saan ang sabi sa akin ng San Marcelino, ng medical doctor ng San Marcelino is hindi na ako makakapag-abroad. Bigla ako nabuhayan ng loob at tuwang-tuwa ako noon kasi nga makakapag-abroad pa pala ako, and ang sabi sa akin wala akong anumang karamdaman. Both lungs are clear. The hilar and pulmonary vessels are within normal limits. The heart is normal in size
and configuration. Mediastinum and diaphragm are normal. The visualized bones are unremarkable. And examination, chest, PA, ganyan. Ito yung findings. So, pagdating ko doon sa... So, ito na. Natanggap na ako at nagkaroon sumagi sa isip ko noon guys na gusto ko sanang i-demanda yung San Marcelino Clinic. Kaya lang nung time na nalaman ko, kaya lang naka-schedule na ako ng flight noon, nagkaroon ako ng schedule, so wala nang time. Nung pagdating ko sa airport, naikwento ko kasi usually guys, kapag paalis ka, sasamahan ka ng agency kasama yung visa mo, doon niya ibibigay mismo sa'yo. Doon niya ibibigay mismo yung envelope na naglalaman ng ticket mo at saka yung visa mo. So andito tayo sa yung regarding doon sa fit to work ako sa RGO Clinic. And ayun, naka-schedule na ako ng flight. Yun, at nakaalis ako. And pagdating doon sa Saudi, medical ulit, panibagong medical yun. Hindi pwedeng yung local lang na result ang babasihan nila. So, panibagong medical yun. Ganito yung result ng nila. Ganyan, Arabic siya. Ayan yung pangalan ko. Joel Boy Godin Boy, and ito Filipino. And ang nakalagay dito is dito kapag ka-unfit, ayan kita naman natin, pag fit, dito yung mark. So dito yung mark. Lahat negative po ang findings ko. Lahat urine, stool, lahat kinunan rin. As in, same rin po dito kung paano yung procedure na ginagawa, negative. So nakapag-work ako sa Saudi. So ngayon, naging masaya ako kasi yun na nga, doon ko na-realize na hindi totally accurate yung mga sinasabi natin na clinic na undergam ka, or sumagi sa isip ko na hindi ko alam kung anong meron, kung anong may business sila na something na ginagawa doon sa medical. Syempre kapag ka nag-medical ka, magbabayad ka ng thousands. Kagaya na lang nung pinayaran ko sa kanila saan na ba yun? Nagbayad ako ng last 2012 pa yun guys. Nagbayad ako ng 2,600, tapos kapag repeat x-ray, another 300 para sa x-ray. So, panibagong hindi ko alam kung anong something or bakit naging gano'n ang findings. Anong klaseng medical doctor, sorry to say, but I have to say it kasi mali ang naging findings mo kung sino man yun. And sa inyo mga guys na dumanas ng kagaya ko na mayroong findings na chest x-ray, huwag kayo mawala ng may mga lung scar daw, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi yan siya guys, kumbaga wag mong isaisip na yung sinasabi sa'yo ng doctor is yun na yun mismo. Kailangan mo talagang humingi ng second or third opinion. Pero ibibigay ko sa inyong tips para dito sa gagawin kong part 3 kung anong ginawa kong step para paano ba nawala na ako. So kaya ang tips ko sa inyo, huwag kayong mawalan talaga ng pag-asa dahil hindi pa katapusan ng mundo, or humingi kayo ng second opinion hanggat maaari. Yun ang ko. Kaya i-share ko na lang to sa inyo sa vlog ko guys kasi napakatagal na, 2012. Hindi pa uso yung rapid tulfo kung ngayon. Kaya lang naman kaya ako nagkaroon ng idea na i-share sa inyo kasi napanood ko sa BTAG and merong case sa BTAG at saka sa rapid tulfo regarding doon sa may lung scar na. So, ang ginawa ko, share ko na lang yung vlogs kasi matagal na ito Kung kating ko 2012 pa itong case na itong sa akin. So,
ayun, sa mga may kagaya ko na karanasang ganito, yun, ano lang kayo, relax lang sarili nyo at humingi kayo ng second opinion. At sa mga marahil nagtataka kayo guys kung bakit yung paputol-putol yung cut ko kasi every 3 minutes kasi napuputol yung recording video ko, gamit ko na application, so pagpasensyahan nyo na po kung bakit puputol-putol yung video ko, kailangan eh. So ngayon guys, yung sa part 3 nito is ikikwento ko sa inyo yung pag-uwi ko or yung pagbalik ko dito sa Pilipinas. Kasi nga gusto kong idemanda yung clinic na nag-ano sa akin, na nagsabi na may lung scar ako. And may i-share ako sa inyo na sinabi sa akin ng liaison officer. May nagsabi sa akin ng liaison officer. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng agency may gumagawa nito, or pwedeng sabihin natin na baka ginagawa. Abangan nyo po sa part 3 nitong video ko. So kaya sa mga nanonood dyan na mga mag-subscribe na kayo sa channel ko para mapanood yung mga update ko. Pasensya na rin sa video ko na walang background, as in direct recording lang, is medyo wala pa tayong budget para sa mga edit na yan. So yan lang guys, maraming salamat.